anunsyo sa Ottawa Miyerkules. Kabilang po ang muling pagbabawas sa bilang ng mga tatanggapin na international students sa bansa sa susunod na taon. May report si Paula Saraza. International students and the postgraduate work permits that come with it occupy about 50% of the temporary workers that are here in Canada. Muling babawasan ang intake cap sa mga international students sa susunod na taon. Ito ang anunsyo sa Ottawa Miyerkules. Mula sa 485,000 na target ngayong taon, 437,000 study permits na lamang ang planong ipamahagi ng Canada pagdating ng 2025. Target na nais panatilihin ng gobyerno hanggang 2026. This is a turbulent year for post-secondary institutions. I certainly acknowledge that. The turbulence is something I think we need to deal with, and what they want is predictability. So what we're saying is the cap that we established, whether it's achieved or not in an aggregate level by every province put together, I don't control that, but that cap is getting reduced another 10%. Inaasahan na rin ang paghihigpit sa post-graduation work permit. Makakatanggap lamang ng PGWP na valid hanggang 3 taon ang mga nagtapos sa public colleges, masters at doctoral degree programs o field of study na malaki pa rin ang pagkukulang sa mga manggagawa. At simula Nobyembre, required nang magsumite ang mga PGWP applicant ng Canadian Language Benchmark o CLB Level 7 para sa mga nagtapos sa university at CLB Level 5 sa mga nagtapos sa kolehiyo. We know that people that can speak the language are better equipped to succeed in Canadian society. This is a more stringent requirement that I think is very important if we are going to continue the successful story of integration of some of these people into Canadian society. It's not easy to shift suddenly to a course or to a program na agad-agad magiging eligible ka for PGWP. So paano yung mga nagastos nila? Ayon sa isang immigration consultant, ang sunod-sunod na mga pagbabago sa polisiya, malaki ang epekto sa mga kababayang nakikipagsapalaran sa Canada. Pagkatapos ng announcement nila ay ang daming nag-react at tumawag sa amin kasi nga nagulat sila at hindi nila alam kung paano i-navigate yung changes. Hindi raw malabong magresulta sa pagbagal ng immigration sa bansa ang mga ipapatupad ng mga reforma. Because, diba, limiting din yung parang the unification ng family, ng temporary foreign workers, ng mga international students. So for those people na parang gusto nila dalhin yung family nila, instead of going for Canada, I feel that they will not be interested anymore. Bahagi ang anunsyo sa mga hakbang ng federal government na mapababa sa 5% ang bilang ng mga temporary residents sa bansa, na kasalukuyang nasa 6.5%. Kabilang ang ipapatupad na reforma sa Temporary Foreign Worker Program sa September 26. The Temporary Foreign Worker Program is an accordion. It's meant to flex with the economy. When we have a high number of vacancies, we can bring in more people, and as the economy tightens, we close the accordion and we make it harder for people to come in because Mark and I and our government want those jobs to go to Canadians. Paula Saraza, Omni News, Toronto. Yan, isang magandang araw sa inyo mga kamamo. Narinig nyo naman yung bagong balita sa Omni News na fresh from IRCC na update. So ngayon i-implement na nila mga kamamo na from dati ang pagtanggap nila ng o pagbibigay nila ng study permit is like 485,000 yung target nila before. So babaguhin na nila, gagawin na nilang ililess na nila, babawasan nila ng less 10%, which is magiging 437 study permit na lang ang mabibigay nila sa mga international student. And then ang balak din nila is mga kamamaw na parang ipaplat na nila from next year 2025 to 2026, yan ipaplat na nila na 437,000 study permit na lang ang mabibigay. So para to sa mga PGWP or na student, which is ano ba ang PGWP, ma-explain natin konti Medyo bago-bago lang ako sa gantong sistema, pero para sa inyo mga kamamaw, nire-research ko tapos binabasa-basa ko rin konti. So ano ba yung PGWP? A post-graduation work permit. PGWP allows you to remain in Canada and work full-time after you complete a certificate, diploma, or degree from
that it at least 8 months in length. You don't need a job offer to apply and can work anywhere in Canada in any occupation. So parang dating talaga mga may chance talaga yung mga international student na mabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho while na nag-aaral sila. Kahit pa paano may mga extra silang pera or nagagamit sa pag-aaral nila dito. Kaya malaking bagay din to. Pero syempre, may limitation din or may ano lang din kumbaga bay yung pagtatrabaho at saka yung pag-aaral mo parang ano lang siya, hindi siya pwedeng lumagpas. Mayroon talagang maximum na gauge para makapagtrabaho ka while nag-aaral. So ayan mga kamamo ng meaning ng PGWP. So may mga pagbabago na pwedeng yung sabi nga yung mga nagbabalak na international student dito, lalo na yung may mga pamilya sa Pilipinas. So syempre pwedeng mapaisip sila na baka wag na lang sila mag-aral, yung mga ganun bang bagay mga kamamo. Kasi syempre nga, medyo naghihigpit na kasi talaga yung Canada ngayon. Kasi sana maintindihan nyo rin siguro mga kamamo ako bilang isang para bang katulad niya, nagbabasa-basa tayo, nag-ano tayo. Medyo naiintindihan ko ng konti kahit papano yung mga nangyayari dito na kailangan lang nilang, kaya nila binabago yung mga policy para may mga refreshment ba or parang may mga inaayos lang sila na sana maintindihan ng mga padating o mga maapektuhan ng ganitong klaseng sistema ngayon. So gusto lang nilang mapaayos lahat mga kamamaw. So kaya malaking epekto talaga. So for sure babagal din yung immigration sa bansa sa mga ganitong klaseng policy mga kamamaw. So, kumbaga sabi nga nila is parang tighter cap for student permits. So, talagang higpitan ng labanan talaga mga kamamaw. So, para naman din may mga narinig din ako mga kamamaw na about sa masters and doctoral student will now need PAL. So, ano ba yung PAL? PAL is Provincial Attestation Letter. So, ito yung binigay niyo nakaraan. Starting from January 22, 2024 at 8:30, a new requirement mandate that most incoming college and undergraduate international student must accompany their study permit application with a provincial attestation letter PAL issued by respective province or territory. So usual ngayon mga kamama, itong PAL usually ang talagang meron talaga na itong hinihingan nila nito is yung mga parang sa mga diploma and certificate. Yan. So ngayon, pati ngayon, yung mga master's at doctoral, hinihinga na rin sila nito. So, dinagdag sila dito. So, yung siguro yung mga dating kumuha ng mga master and doctoral dati, hindi sila nakakuha. So, ngayon, hinihinga na sila mga kamamo. As a requirement, kung mag-a-apply ka ng parang sa student visa. So, yun. So, ito pa yung pagbabago din sa PGW eligibility. So, kailangan makakuha ka ng level 7 na CLB, which is ang CLB is, what is the CLB level for Canada? There are 12 levels to Canadian language benchmark. These go from basic CLB 1 to advanced CLB 12. These are separated into 3 stage: basic, intermediate, and advanced, with 4 benchmark within each other initial developing adequate and fluent. So, parang feeling ko sa pagkakabasa ko nito mga kamamaw, based dun sa akin, sa nung kumuha ko ng permanent residency, is parang ako under siguro ako basic. Basic yung akin kasi dati ang passing grade ko is 5. So, natatandaan ko kasi sa self-pip, pwede ang magagamit nyo ata dito pag in-apply nyo tong CLB is, pwede kayong gumamit ng kumuha dito sa IELTS or yung CELPIP. Yun yung pwedeng as a requirements for dun sa CLB program nila. So, ako naalala ko, meron siyang 4 na category ng CELPIP. CELPIP ang kinuha ko nung nag-apply ako ng as a requirements for permanent residency dito. Meron siyang speaking, listening, writing, tsaka reading. So, yun. Hindi ko na matandaan doon kung ano yung number 5 ko doon. Basta ang grade ko noon is 877 5. Yon, pero napasa ko siya. So, ibig sabihin, kung ako, na hindi naman ako talaga honestly kagalingan magsalita ng English o
hindi ko talaga na-focus ang sarili ko when it comes nung nag-aaral pa ako dati sa Pilipinas. Hindi ako masyadong focus sa English. Ako, natutunan ko na lang yung pag-i-English ko nung dumating ako dito when it comes sa pagkakausap mo dun sa mga Canadian people dito. Usually, the more na mas makapag-usap ka sa Canadian, is more mas matututo kang mag-English. Kasi alam naman natin yung mga Pilipino, hindi ko sila sinisiraan or something ganun. Medyo sila parang perfectionist when it comes sa speaking ng language ng English, di ba? So, yun mga mama, na-explain ko na sa inyo lahat-lahat ng mga pagbabago. Direct from Omni News yan talaga mga mama. Sobrang dami nangyayari. Actually, medyo baguhan lang ako dito sa ganitong klaseng usapan, pero ito yung topic natin. Kahit paano, binasa-basa ko na merong pagbabago na magle-less sila ng 10% from 485. This year, gagawin na nilang next year is 437 na lang na study permit ang may bibigay na until 2025 to 2026, ipipix nila yon. So, yun yung mga bagong balita na may isi-share ko sa inyo ngayon mga kamamaw. So, sana mga kamamaw, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, paki-like, share, subscribe ang video natin at saka huwag nyo kalimutang pindutin ang notification bell for more updates sa aking video. See you mga kamamaw.